sa iyo. Salamat sa biyaya mo. Sa biyaya mo sa araw-araw. Thank you, Lord. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Yung tumanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Hallelujah! Good morning po sa ating lahat. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Thank you po sa ating po mga musikero, mga pinagpalang musikero, mga anointed na musikero po ng ating Panginoon. Tayo po muna manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri pa po salamat, Lord, sa napakagandang umaga itong pinagulog sa amin. This is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibagong tagumpay, sapagkat ikaw nagsabi sa mga salita mo, hindi pa po kami sa mga nagumpay. At maraming po salamat sa kalayaan pinagawang sa amin at kami po ay malayang-malaya na nakapag-aaral sa salita mo. Lagi po namin sinasabi, isang karangalan, isang pribileyo na pag-aaral ng salita mo, sapagkat ang salita mo po ay buhay, ang salita mo po ay totoo, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil sa tamang aming pag-aaralan, hindi po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa mauna sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, panggusto po namin maunawaan at maisabuha lahat ng salita mo na aming pag-aaralan. Banal na Espiritu, samahan mo po pauna mo. Dalahin ko Panginoon, bawat salita na lalabas sa aking bibig, ito po yung salitang nagmumula sa magbibigay ng kalakasan, pagpapala sa makikinig. Higit sa lahat, magbibigay ng karangalan sa Lord at Yesus sa aming pag-aaral, walang ibang maitaas, kundi ikaw lamang. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Bible sa Ecclesiastes chapter 3. Babasahin ko po sa English. There is a time for everything. A season for every activity under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to follow, to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. What do workers gain for their toil? I have seen the burden of God and laid on the human race. He has made everything beautiful in its time, has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to end. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal, makapangyarihang salita na pag-aaralan po natin sa umaga nito. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, sa Tagalog, gawing makabuluhan ang ating pong mga oras. O sulitin natin ang ating oras. Make our time count. Sulitin natin ang ating mga oras. Gawin natin makabuluhan yung ating pong mga oras. Bago po nilikha ng Diyos ang langit at lupa, wala pong oras. Before God created the heaven and earth, there is no time. God is eternal, so ang Diyos po ay outside of time. Nung nilikha po ng Diyos yung langit at lupa, nung nilikha po ng Diyos ang tao, doon po pumasok ang time. Doon po pumasok ang oras.
Marami pong tao ang nag-iisip o iniisip po nila na sila po yung master of time. Sila po yung Panginoon ng oras. Sila ang may hawak ng kanilang oras. Sila yung masusunod sa kanilang oras. Ang sabi nila, we are the master of time. Pero ang katotohanan ay hindi po natin lubos na unawaan ng oras. Meron pong panahon na para bagang napakabilis ng oras. Para bang nagmamadali yung oras. Kaya sasabi natin, aba, alas 5 na ba, ha? Di ba? Ang bilis ng oras. Meron pong panahon ganon. Minsan naman may panahon para bang napakabagal ng oras. Parang ayaw umusad. Kaya pagtingin mo sa oras, aba, maaga pa pala. Akala ko ganitong oras na, parang ang bagal umusad ng oras. Meron naman pong panahon na tayo po'y very aware sa oras. Lalo na kapag tayo nagtatrabaho, lalo na kapag meron po tayong deadline na hinahabol. Para po tayo nakikipaglaban sa oras, parang hinahabol natin yung oras. Meron pong gano'n. Minsan naman meron panahon tinatawag po natin wonderful time. Na para bagang wala tayong pakialam sa oras. Na para bagang hindi natin inintindi ang oras, tayo po'y nagpapahinga, nag-e-enjoy tayo, nagre-relax tayo, at di natin namamalayan na yung oras pala ay lumilipas na kasi nag-e-enjoy tayo sa ating relaxation. Ang sabi po ni Benjamin Franklin, do you love life? Then do not squander time, for time is the stuff life is made of. Ang sabi po ni Benjamin Franklin sa Tagalog, mahal mo ba ang iyong buhay? Kung mahal mo ang buhay mo, huwag mong sayangin ang oras sapagkat ang oras, yan ang bagay na bumubuo ng ating pong mga buhay. Yan po yung bagay na bumubuo. Kaya sabi ko kung mahal mo ang buhay mo, huwag mong sayangin ang oras. Kasi yung oras ay yung pong bagay na bumubuo sa ating pong mga buhay. So umagang ito yung pagkaaralan po natin, 3 biblical principle na makakatulong sa atin para maging makabuluhan po yung ating mga oras. Para po maging makabuluhan yung ating oras, para po sulitin natin yung ating oras. 3 biblical principle para maging makabuluhan yung mga oras natin. Di ba? Number 1 biblical principle. Psalms chapter 90 verse 12. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So number 1 biblical principle para maging makabuluhan ng ating mga oras, our days are numbered, so number our days. Ang ating pong mga araw ay bilang na, kaya bilangin natin yung ating mga araw. Ulitin po natin ang number 1 biblical principle para maging makabuluhan yung oras natin. Ang ating araw po ay bilang na, kaya bilangin natin yung ating pong mga araw. Basahin po natin muli Psalms 90 verse 12. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Upang turuan mo kami bilangin ang aming mga araw, upang kami magtamo sa aming mga pusong may karunungan. Our days are numbered, so number our days. Ang ating pong mga araw ay bilang na, kaya bilangin natin ang mga araw. Ano pong ibig sabihin nitong ating binasa? Ibig sabihin, time is limited. Ang oras po ay limitado, hindi po only time. Sanay po tayo sa only rhymes. Ang ibig sabihin, ang oras po ay limitado. Hindi po only time. Time is a limited resources. Kaya dahil tayo po limited resources, kinakailangan tratuhin natin yung ating oras very, very carefully. Spend our time wisely. Kasi limitado po yung oras, hindi unlimited po yung ating mga oras. Treat our time carefully. Spend our time or use our time wisely. Under Roman number 1, letter A, there are only many hours
in the day. Meron lamang maraming araw, maraming oras, isang araw. Ilang oras pa meron tayo sa loob ng isang araw? 24 hours. This is God's ordained. Idinisign po ng Panginoon. Sa loob ng isang araw, meron po tayong 24 hours a day. Meron po tayo 24 hours a day para po magtrabaho, para po matulog, para po magpahinga, para po maglaro, para po sumamba sa Panginoon, para po manalangin, para po magbahagi ng salita ng Diyos, para mag-enjoy sa pamilya, sa mga kaibigan, etc. etc. 24 hours a day. At ang kamangha-mangha po na dapat natin sa alang-alang, ng bawat isa po sa atin get the same time each day. Ang bawat isa po sa atin, may kanya-kanyang 24 hours a day. Sino po dito yung 23 hours a day lang meron ka? Sino po yung 25 hours? Wala pare po tayo. Pare-pareho po tayo yung 24 hours a day. Hindi po malaga kung ikaw ay bata pa. Hindi po malaga kung ikaw ay matanda na. Hindi po mahalaga kung ikaw ay mayaman. Hindi mahalaga kung ikaw ay mahirap. Hindi po mahalaga kung saan ka nakatira sa mansyon, sa squatter, sa bundok. Hindi po yan ang mahalaga. Each person on planet Earth gets exact same amount of time every day, 24 hours a day. So hindi mahalaga anong meron tayo. Ang pagkakain lang natin, kung paano natin ginagamit yung 24 hours a day. Doon po tayong magkakaiba. Pero pare-pareho po tayo meron 24 hours a day. Amen po ba? Lahat tayo. Meron 24 hours a day. Ang pagkakaiba lang kung paano natin... Excuse me po. Kung paano po natin gagamitin yung ating... Kung po lang ang magiging pagkakaiba natin, kung paano natin gagamitin yung 24 hours a day. At naniniwala po ako, malamang hindi po parehas natin ginagamit. Hindi pare-pareho para natin ang paggamit ng 24 hours a day. Hindi po pare-pareho. Pero meron tayong pare-pareho 24 hours a day. Naiintindihan mo ba natin? Yung po nakakaintindi kung malakpak sa Panginoon. Sabi po ni Benjamin Franklin again, lost time is never found again. Ang nawalang oras, hindi mo na matatagpo ang panahon natin. Amen. Hindi mo na matatagpo ang nawalang oras, sabi ni Benjamin Franklin, lost time is never found again. Sabi niya, the earth spins round, and when the day is done, the day is gone, you never get it back. Pag natapos na po yung araw, pag natapos po yung araw natin yun, hindi natin may babalik pa. Kasi nakalipas na, lumipas na po ang araw. There are only 24 hours a day. Treat it carefully. Huwag natin sayangin. Yung 24 hours a day, huwag natin sayangin. Huwag natin gamitin sa mga bagay na walang kabuluhan. Huwag natin gamitin sa mga bagay na hindi ka makipakinabang. Gamitin natin yung oras sa mga bagay na magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Mga bagay na kung saan makakatulong tayo sa ating kapwa. Mga bagay na kung saan mapapalaganap po natin yung salita po ng Panginoon. Ang problema minsan nasasayang. Di ba? Kasi minsan kung nauubos yung 24 oras natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Bitin natin, dahil ang araw po ay limitado, ang oras ay limitado, treat our time carefully. Spend our time wisely. Sabi mo sa katabi mo. Huwag ka magsasalita, huwag mong sayangin ang oras mo. Amen. At yung pong panahon ibinigay mo ngayon sa umagang to, yan po yung panahon nakakadulog sa Panginoon. Hindi mo sinayang yung oras sa umagang to. Bakit? Naandito ka sa gawain ng Panginoon. Merong mensahe sa Lord
sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So meron po tayong 24 hours a day, treat it carefully and use it wisely. Letter B, there are only many days in our life. Meron lamang maraming araw sa ating pong mga buhay. There are only so many hours in the day, and there are only so many days in our life. Ilang araw na ba ang inilalagi natin sa mundo? Mula nung tayo sila, ilang araw na kaya tayo dito sa mundo? Ang sabi po ni Psalm 139 verse 16, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them come to be. Sabi sa Tagalog, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatiti sa aklat ng talaan, matagal ng balangkas, ikaw lang ang may alam. Sabi ng Panginoon, sabi ni David, ako'y nakita mo na, hindi pa ako sinisilang. Nakita na po tayo ng mga hindi ko tayo sinisilang. Alam ng Panginoon kung gaano ang haba ng ating buhay, sapagkat ang sabi, ito'y nakasulat sa aklat ng talaan, matagal ng balangkas. Ikaw lang ang may alam. Ang Diyos po nakakalam kung hanggang kailan ang ilalagay natin sa mundo. Amen. Ang bawat isa sa atin get a certain amount of time on this earth. At yan po'y inordain ng Panginoon. Kung hanggang kailan tayo sa mundo, wala pong aksidente. Tinalaga ng Panginoon. Sabi, there is a time to be born, a time to die. Yung panahon ikaw ay ibinanak, yung oras, yung buwan, yung araw, yung taon na yung pinanganak, yung kung itinakda ng Diyos na ikaw ay pinanganak, hindi aksidente kasi bakit nakasulat sa aklat ng Diyos. Nakatala na yan. At ang bawat isa po sa atin, mayroong certain time sa mundo. At yan po ay inordain ng ating Panginoon. Amen. Ordained by God. Kaya yung iba, meron po nabubuhay ng mahaba kasi healthy living sila. Meron nabubuhay na inaabot ng 110 years. Iba, 120. Pero iba naman, baka pa, namamatay na. Di ba? Sabagay, yung po yung taong inordain ng Panginoon sa kanila. Yung po yung inordain ni Lord eh. Alam niyo, hanggang kailan po tayo? Kung ikaw ay sino po dito yung 70 years old na? Kung ikaw ay 70 years old na, time is 365, ikaw po ay 25,550 days to be exact. Ako po ay 72 years old na po ako, time is 365, kaya ako po ay 26,280 days na dito sa mundo. Hallelujah. 72 pa ako, 26,280 days na ako sa mundo. Kung ilang taon kahit times po 365. 26,000 days ako mahigit dito sa mundo. Parang napakahaba, di ba? Pero compared to eternity, para namang isang hiningayan. Parang haba, 26,680, higit na araw. Parang okay, parang haba. Pero pag ikukumpara mo sa walang hanggan, parang isang hininga lamang po niya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, tinuturo sa atin ng Diyos na tingnan po natin ating buhay bilang maikli lang. Quickly passing. Maikli lang ang buhay ng tao. Quickly passing. Amen? Sabi po ni David, Psalms 39 verse 4. Show me, Lord, my life ends, and the number of days, let me know how fleeting my life is. Sabi ko sa Tagalog. Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay. Kung gaano katagal pa ako mabubuhay. Yun sabi ni David. Panginoon, hanggang kailan pa ilalagi ko dito sa mundo? Sino po yung nakapagtanong na sa Panginoon ng ganyan? Meron ba nagtanong na gano'n? Lord, kailan ako matitigo? Hanggang kailan pa ilalagin ko sa mundo?
Eh biglang sumugot sa Panginoon. Anak, hanggang mamaya ka na lang. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, hanggang mamaya ka na lang. Anong gagawin mo? Magmumuk mo pa, mag-iyak ka. Kung sabi ng Panginoon, anak, hanggang mamaya ka na lang. Hanggang mamaya alas 5 ka na lang. Anong gagawin mo? Yung nagigirang oras mo, gamitin mo pag-glory of God. Hindi yun, dahil sila hanggang mamaya ka na, alas 5, nagmukha sa tabi, iyak ka na lang nila. Yung nalalabing oras, bago sumabit ng alas 5, gamitin mo for the glory of God. Huwag mong sayangin, malapit ko na lang. Hanggang alas 5 na, bibrahan mo ng kung ano na gagawin mo. Emi po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag po tayong magtatanong sa Panginoon kasi sasagutin po tayo ng Panginoon. Ang Diyos po natin ay nagsasalita. Kaya kung nagtanong tayo ay tandaan ay kung sagutin ng Panginoon. Ang sabi po ni Ray Fowler, sabi niya, I read recently about a new device scientists are working on called the Death Test Watch. Ulitin po natin. Sabi niya, nakabasa siya ng isang article na meron pong bagong device na ginagawa yung mga scientists. Ang tawag po ay Death Test Watch. Sabi niya, ito yung relo na isusot mo sa yung sa wrist. Sabi dito, it measures the vitality of the cell inside your capillaries and basically tells you how much longer you have to live. Relo po yun, sabi niya. Magsasabi kung hanggang kailan ka na lang. Parang ang ganda ng relo ah. Sino po yung may gusto gano'n? Relo na talaga makikita mo. 2025. Hanggang 2026. Yung relo mong sinuot ang relo. Hanggang 2050 ka pa. Bigla naman hanggang 2020, hanggang 26 and a half na lang. Sino po yung may gusto? Ng ganun relo? Ano po yan? Available na po sa Shopee. Sa Lazada. Order na po tayo. Pero ang sabi niya, here the closing line from the article. The hope is that people would use the watch to better their health and improve their life. Sabi niya, ang pag-asa naman, gagamit yung relo para maayos ang kanilang kalusugan at ma-improve yung buhay nila. Pag sinabing hanggang ganito ka ba? Lalo mong ayusin ang buhay mo. Pag sinabing matagal pa. Pero but there are also concerns that the device may lead to depression. Di ba? Pag na, sinabi ng relo, isang linggo ka na lang. Baka ma-depress. At ako'y naniniwala, hindi po gusto ng Panginoon na may suot tayong relo na magsasabi kung hanggang kailan na lang tayo. Ang Diyos po ang final say. So po may final say kung hanggang kailan po tayo dito. God gets the final say on how long we live on earth. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. But He does want us to number our days right that we may gain a heart of wisdom. Knowing that our time on earth is limited, ito po yung nakakatulong sa atin para makagawa tayo ng mga tamang desisyon, para makagawa tayo ng bagay na kalugod-lugod at magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Limitado lang po. Hindi natin kailan kung hanggang kailan po tayo. Amen? Sabi nga ng Bible, ang buhay ng tayo parang aso, sandaling lumitaw at pagkakay wala. Minsan kung usap mo, mababalitaan mo, wala na pala. Amen. So, ano po natin, limitado ang oras, gamitin natin ang tama. Pag ating inintindi na limitado ang oras, ito po'y makakatulong sa atin para makagawa tayong tamang desisyon at makagawa ng mga bagay na magbibigay ng kaluguran po sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi po ng Coach James Lombardi, I never lose a game. I just ran out of time. Ito sabi niya. I never lost a game. I just ran out of time. Hindi rin siya natatalo sa Lord. Kaya nga, nauuso siya ng oras. So yun pong first biblical principle.
Our days are numbered, so number our days. Ang araw po natin ay bilangin natin yung araw. Yung bawat araw na dumadaan sa ating buhay, gawin po natin yung makabuhan. Yung bawat oras sa 24 hours a day, sapat-sapat na po yung 24 hours a day, nagawa po na magawa ng mga bagay na dapat natin gawin. Huwag po natin sayangin. Gamitin natin for the glory of God. Gamitin natin sa kapakinabangan natin. Gamitin natin para may palaganap ang salita po ng ating Panginoon. Amen. Naikli lang ang buhay ng tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, biblical principle para po maging makabulan ng ating mga oras. Ecclesiastes, babasahin ko muna Ecclesiastes. Chapter 3, verse 1 to 4. There is a time for everything and season for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. So number 2, biblical principle. There is a time for everything, so manage our time well. Meron pong panahon sa lahat ng bagay, so i-manage po natin yung oras natin ng maayos. There is a time for everything. Meron pong panahon sa lahat ng bagay, kaya i-manage po natin yung oras natin ng tama. Amen. Isa pong napakagandang reminder sa atin na meron pong right time and a right season for everything. Meron pong tamang oras at tamang panahon sa bawat bagay. At kailangan po natin ng wisdom para mag-match up, para po magtugma yung right activities with the right time. Ulitin po natin. Napakaganda pong paalala sa atin na meron pong right time and a right season for everything. At kailangan po natin ng wisdom para magtugma yung right activities with the right time. Magtugma yung right activities sa right time. Meron pong right activities, pero minsan hindi match. Hindi right time. Di ba? Kailangan po natin yung wisdom para yung right activities mag-match up sa right time. Yung tamang activities ay tumugma doon sa tamang oras. Kailangan po natin ang wisdom. Paano po? Number 1, seek God's first. Unahin po natin ang Panginoon. There is a time for everything. So we need to manage our time well. This begins with prayer and the Word of God and making sure na lahat ng priorities natin sa buhay naka-inline sa priorities ng Diyos sa buhay natin. Lahat po tayo mayroong mga priorities sa buhay. Pero siguraduhin po natin na yung priorities natin sa buhay, yun di yung priorities ni Lord sa buhay natin. Kinakailangan nagtutugma. Amen po ba? Amen. We need to make God's priorities our priorities. Kinakailangan gawin po natin yung priorities ni Lord. Priorities. Pag sinabing priorities, yung mga bagay na inuuna. Anong priorities ni Lord na Lord? Dapat yun din ang priorities natin. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin muna natin ang karyan ng Diyos sa kanyang katwiran at datang bagay ay dadagdag ng Panginoon. Ang priorities ni Lord, God's kingdom, priorities natin dapat, karyan ng Diyos. Ang priorities dapat natin, yung gawain ng Panginoon. Yung priorities ni Lord, God's kingdom. Sabi dito, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Lahat ng pangangailangan natin, pag pinasa po natin yan, sa itaas na talata, sabi doon, huwag kang mag-alala sa kakainin mo, huwag kang mag-alala sa gagamitin mo, huwag kang mag-alala sa mga isusuot mo. Sabi doon, seek first. Gusto mo lang sabi, kasi ang tao po yung nag-aalala eh. Ano ba kakainin namin mamaya? Ano kaya ulam namin mamaya? Kakakain lang ng almusal, nagtatanong. Ngayon ulam natin tanghalian, kumakain pa lang. Di ba marami tayong inaalala, ano kakainin, ano gagamitin, ano yung pambayad sa bill, pambayad dito.
Sabi ko sa verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things. Unahin mo muna ang Panginoon. Lahat ng bagay na kailangan mong binanggit sa mga talata sa itaas. Bawang idadadag, ibibigay ng Panginoon. Ang kondisyon, unahin mo ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Unahin natin si Lord para pangabulan sa ating Panginoon. Salamat. Inuna natin si Lord. Sa kabila po na ang lingko ay maraming kasi siya, no, ako po hindi mananampalataya. Pagling mo sa akin, fiesta official yan. Kinakailangan sa enjoy ka, kinakailangan ikaw ay nasa barkada, nag-enjoy, wala mong klaseng vision. Hindi ko talaga yung ano yan? Fiesta official. Salamat sa Panginoon. Sapagkat yung priorities ni Lord, naging priorities na andito kayo, inunan niyo ang Panginoon. At hindi po mawawalan ng kabuluhan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kalimitan sa mga marami pong tao, mayroong kalendaryo eh. Di ba kinakalendaryo yung mga activities, kinakalendaryo yung mga dapat gawin, nakakalendaryo yan. Pero siguraduhin po natin na yung mga activities nakakalendaryo, naka-inline doon sa tunay na lamang Diyos sa ating pumbuhay. Kinakailangan naka-inline sa tunay na lamang po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po meron po tayo mga katanungan na dapat sagutin. Tungang tanong. Are we loving God and serving others? Iniibig po ba natin ang Diyos at tayo maglilingkod sa ating kapwa? Sagot po. Amen? Praise the Lord. Are you working hard to provide for your family? Nagtatrabaho ba naman si kasi para i-provide yung pangangailangan ng pamilya mo? Amen. Lahat po tayo. Sasagot ng amen. Are we getting adequate rest and exercise? Ayan. Meron mo tayong adequate, sapat na pahinga, sapat na exercise, o sapat na pahinga pero walang exercise? Sapat na pahinga, walang exercise. Kinakailangan kasi balance eh. Di ba? Nag-exercise ka, meron kang pahinga. Tapos po yung kumain na meron pong adequate rest and adequate exercise. Alaata. Do you make a personal time each day for the Word of God and prayer? Tayo po ba ay may personal time, araw-araw, para sa salita ng Diyos, pagpusan sa salita, pagbubulay-bulay sa salita sa pananalangin? Amen po ba? Amen. Do we worship regularly with our church family on a weekly basis? Tayo po ba ay sumasamba? Sumasamba sa Panginoon kasama yung ating mga kapatid on a weekly basis? Amen. Hindi po masama. Hindi po every other Sunday. Kundi every Sunday. Kaya ngayong kalendaryo po natin, meron tayong mga kids kalendaryo. Dapat yung Sunday, yun po yung tunay na negative na yung Sunday is for the Lord. Dapat yung nakakalagang nakakalinda. Kasi yun yung naka-align sa priorities ni Lord, naka-align sa purpose ni Lord sa ating buhay. Dapat yung Sunday talagang naka-schedule. This day is for the Lord. Walang pwedeng umabala. Walang pwedeng umagang. Amen. Siguraduhin natin mga nakakalendaryo natin. Hindi po yung linggo. Pag meron kang kalendaryo, yung linggo, lagyan mo na. This day is for the Lord. Walang pwedeng umaga. So kung ganun po yung ating, kasi sinasabi po natin, yung priorities mo, maging priorities natin. Pag yan po yung nasa isip natin, miski sino pang bisita ang dumating sa'yo. Miski isang tao kayo din nakakita, dumating yung bisita mo ng linggo, dahil alam mo ang linggo ay para sa Panginoon, ay yayakakin mo siya sa Panginoon. At pagdating yung tanghali, saka kayo magbanto kung saan kayo pupunta. Amen. Hindi pagdating ng kaibigan mo, nakahanda ka na nga, nakabihis ka na, bigla dumating yung kaibigan mo. Pare, ngayon tayo magkita. Birthday ko. Ginawa mo, sumama ka na sa birthday yan.
Pero kung kami ka nakakalendaryo sa every Sunday, this is for the Lord. Walang pwedeng himod lang. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hanapin muna natin yung katuwiran ng Diyos para yung right activities magmatch sa right time ng ating pong Panginoon. Number 2, find God's balance in our time. Hanapin po natin yung balanse ng Diyos sa ating oras. There is time for everything, so manage our time well. Managing our time well is not about just productivity, it's about balance. There is a time to work hard. There is a time to rest. There is a time to focus on project. There is a time to focus on people, family. There is a time to pray. There is a time to worship. There is a time to meditate on the Word of God, a time to share the love of God, a time to sleep, a time to play, evangelize, etc., etc. Amen. Sa loob ng 24 hours, meron po tayo mga oras na dapat gamitin. Sabi ng Ecclesiastes 3:11, God has made everything beautiful in His time. Time is a gift from God. Yung oras mo ay regalo galing sa Diyos. God has given us sufficient time, 24 hours a day, to accomplish everything He has called us to do with our lives every day. Binigyan po tayo ng 24 hours a day para gawin po natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos araw-araw. A time to play, a time to sleep, a time to work, a time to read the Word of God, time to meditate, time to worship, time to pray, a time to share the Word of God. Kung baga sabi, divided na yung mga oras natin. Kinakailangan balanse. Amen. So, yun po yung second principle. God, there is a time for everything, so manage your time well. I-manage po natin yung oras po natin ng maayos. Katulad sinabi po natin, huwag po natin sayangin yung oras, araw-araw. Isa mas marami pa yung oras na nagugugol sa mga bagay na walang kabuluhan. 24 hours a day lang po yan. I-balanse natin. Kinakailangan balanse. Di ba? May panahon ka sa lahat ng bagay, balanse. Bisa kasi hindi balanse, mas maraming oras tayo nagagastos sa mga bagay na walang kabuluhan. Kesa sa mga bagay na magbibigay ng kaluluwa natin sa mga. Kinakailangan balanse po tayo. 24 hours a day nga eh. May panahon ng pagtatrabaho, panahon ng pagtulog, pamamahinga, lahat yan. Hindi na balanse, dapat balanse po. Hindi lamang 20 hours mo ay nagastos mo sa ganito lamang na walang kabuluhan. Yung 4 hours, di ba? So balansehin po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3 principle, the days are evil, so be careful how to live. Ang araw po ay masama, so be careful how you live. Sabi ng Bible, pasama ng pasama ang panahon. So maging maingat po tayo sa pamumuhay. Sabi po ng Ephesians chapter 5, verse 15 hanggang 17. Be careful how you live. Be careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Verse 16. Making the most of every opportunity, because the days are evil, 7 translations of evil. Redeeming the time, for the days are evil. Samantalayin yung pagkakataon sapagkat pasama ng pasama ang panahon. Samantalayin yung bawat pagkakataon. Sabi po 17. Therefore, do not be foolish, but understand the Lord's will is. The days are evil. Ibig sabihin, we are living in a simple world. Yun po yung katotohanan. We are living in a simple world na kung saan yung mga simple choices, ginagawa ng mga choices na nakasisira sa pangalan po ng ating Panginoon. We live in a simple world. Makasalanan ang mundo. At ay bilang mananampalataya, dapat hindi tayo nahahawa kasi makasalanang mundo to eh. Kaya mga tao, dahil sila po ay walang relasyon sa Panginoon, meron ang taglay po nila ay makasalanang kalikasan.
Kasi walang personal na relasyon kay Kristo, ang kanilang kalikasan, simple. Kaya hindi nakapagtataka kung yung ginagawa nila, hindi maganda kasi makasalanan yung kalikasan nila eh. Simple nature, so hindi nakapagtataka kung bakit sila nakakagawa ng gano'n. Kung ano yung kalikasan mo, yun ang magdetermina kung anong gagawin mo. Katulad ng aso. Ang kalikasan, taglay ng aso, yung kalikasan ng aso, kaya sa ito tumatahol. Kasi kalikasan yun eh. Ang pusa, kalikasan niya yung magngaw. Magtaka tayo kapag yung pusa natin tumahol. Biglang tumahol yung pusa mo, aba. Pagkatapos yung aso mo yung nagngaw. Hindi po mangyayari ako kasi magkaiba ng kalikasan kayo minsan, di ba? Kaya laging, pero iba na ngayon eh. Dati magkaaway talaga ang puso at aso eh. Pero magkasanggan eh. Kaya nga po mag-away ang aso at saka pusa kasi magkaiba sila ng kalikasan. Kaya hindi sila magkakaintindihan. Pero ngayon, nag-iba na eh. Umiikot ang mundo, magkasundo na nga sila eh. Naglalaro nga yung aso namin, yung pusa namin eh. Nagpa-high five pa eh. Amen. Palagpakan po natin ang Panginoon. Kasama ang mundo. At habang tayo pinamumuhay sa isang mundo ng kasalanan, tayo bilang mananampalataya, dapat hindi nakikipamatok sa kanila. Amen. Nung tayo pinaborn again, sabi ng Bible, those who are in Christ have crucified the sinful nature with its passion and desire. Sabi po ng Ephesians chapter 5 o Philippians. Na yung ating makasalanan, ipinako na kasama ni Kristo. So ang taglay na kalikasan, sabi ko na sa 2 Peter, we are partakers of divine nature. Kabahagi tayo ng banal na kalikasan. Anak na tayo ng Diyos eh. So ang kalikasan natin naman yung kalikasan ng Diyos, banal na kalikasan. So dahil banal na kalikasan yung taglay natin, nasa mundong, nasa makasalanang mundo, dapat naiiba talaga tayo. Nakikita na yung kaibahan. Hindi sinasabi na inject, pareho lang. Dapat makita yung pagkakaiba ng Kristiyano sa mga hindi Kristiyano. Nasa halimbawa, isang kurong-pula na 1,000 tao, ikaw lang ang Kristiyano, ikaw lang nag-iilaw. Kitang-kita. Amen. Ang pagiging Kristiyano, hindi po sinisigaw yan. Born again ako. Nagsisimbaw-simbahan. Hindi po sinisigaw. Ang pagiging born again, ang sisigaw yung buhay mo. Yung buhay mo magsasabi, born again ka. Yung buhay mo magsasabi na ikaw ay may personal na relasyon kay Kristo. Hindi yung bibig natin, born again ako. Eh kung hindi naman nakikita sa buhay mo. Ang sisigaw at magsasalita para mapatunayan ng tao na ikaw ay born again, may personal na relasyon kay Kristo. Yung buhay mo mismo. Ang patotoo, magpapatunay ay born again. Yung tao niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, verse 5, Ephesians 5:15-17. Katulad sinabi natin kanina, yung pong number 3 biblical principle. The days are evil, so be careful how to live. So, sa Ephesians 5:15-17, meron pong tatlong bagay na makikita tayo dito kung paano po tayo mabubuhay ng careful because the days are evil. Number 1, live as wise, not as unwise. Sabi po doon. Sabi po sa verse 15, be careful then how you live, not as unwise, but as wise. Live as wise, not as unwise. Mamuhay po tayo na may katalungan at hindi po yung katulad ng mangman. That includes numbering our days and managing our time. Amen. It also means avoiding simple and harmful decision. Iwasan po natin yung mga desisyon na makasasama, mga desisyon na sinful. Avoid simple and harmful decision. Kapag yung desisyon mong gagawin ay hindi makakabuti sa'yo, sa kapwa, may huwag mo nang gawin. Amen. Kinakaisipin po natin yan. Kung yung salitang lalabas sa bibig mo, eh hindi naman magbibigay ng kaluguran sa kapwa mo. Yung salitang lalabas sa bibig mo, alam mo, magagalit ang kapwa mo, makasisira sa kapwa, huwag mo nang bitawan. Amen. Amen po ba? Amen. Kung tayo hindi po ganun tayo, salita tayo ng salita, gawa ng desisyon,
na hindi naman maganda. Amen. It's one thing to misuse time has given us, and it's another thing to abuse God's gift of time. Amen. Minsan nami-misuse natin. Minsan mag-aabuso natin yung oras na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Sabi ng Bible, the enemies come to steal, to kill, and destroy. Sabi po ng John 10:10. Ang magnanakaw na parito upang magnakaw, pumatay, magwasak. Naparito ang kaaway para masabi ng buhay natin. Sirain ang buhay natin. Nakawin yung ating kaligayahan. Sabi po ng John 10:10. Sabi ng Bible, 1 Peter 5:8. Be sober, be vigilant, your enemy, the devil like a roaring lion, seeking someone whom may ikaw naghahanap ng masisira. Yung demonyo, naghahanap ng masisira yan. Pag po tayo tutulog-tulog, binamanan ng palataya, masisira po tayo. So we need to be careful. Sabi ng Bible, even the devil can masquerade as the angel of light. Ang angel of light si Jesus Christ. Pwede siyang magpanggap na angel of light. Kaya minsan may mga bagay na sa tingin natin ay parang maka-Diyos, parang tama. Sabi ko pala nun, ay hindi. Amen? May mga bagay na tingin natin ay tama, pero hindi pala tama. Amen? So we need to be careful. Ang kaaway po natin, hindi po tao. We wrestle not against flesh and blood, but against powers, principalities, against the ruler of the darkness of this world. Hindi mo kalaban yung kapitbahay mo. Hindi mo kaaway yung kapatid mo, yung pinsan mo. Hindi mo kaaway yung sino ang kaaway po natin sa tanas, 10 na kanyang mga alipores. Yun ang kaaway natin. Yun ang naglalagay sa isipan natin. Kaya tayo nakagawa, hindi maganda. Amen. So yung naglalagay sa isipan po natin. Amen. Sabi po ng Romans chapter 13, verse 11 to 14. And do this, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer than when we first believed. The night is already over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Verse 13. Let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery and dissensions and jealousy. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desire of the flesh. This is a command for right living. Na ang context po ay lagi this is a command for right living, which the context, in the context of time na binigay po sa atin ng Panginoon. Sa bawat oras na ibinigay po sa atin, doon sa binasa natin, ang utos niya, right living. Ang kaaway po natin, bearing sa atin. Sabi po naman, there is a way that seems right a man. Sabi po sa Proverbs, there is a way that it seems right a man, but at the end, destruction. Mayroong bagay na parang tama sa tao, pero sa dulo po rin, ganun po yung strategy ng kaaway. Ang tingin mo'y maayos. Ang tingin mo'y tama, pero ang dulo pala, kamatayan. Ang dulo pala ay kapahamakan. The days are evil, so be careful how you live. Live as wise and not as unwise. Huwag natin sayangin yung buhay natin. Amen. Sa mga bagay na walang kabuluhan. Sabi ng Bible, we are the temple of the Holy Spirit, temple of the Espiritu Santo. Ingatan po natin. Amen. Siguraduhin natin ang bawat desisyon, bawat gagawin natin ay naayon po sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Live as wise, not unwise. Make the most of every opportunity. Sabi po ng Ephesians 5:16. Making the most of every opportunity because the days are evil. Sa translation, redeeming the time because the days are evil. Make the most of every opportunity. Redeeming the time. Sabi po ng Tagalog, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti pagkat punong-puno na kasamaan ang daigdig ngayon. Samantalahin po natin yung paggawa ng mabuti kasi pasama ng pasama ang panahon. Amen.
Dahil po ang time ay limited resources, kinakailangan po natin gamitin yung oras ng tama, gawa ng mga bagay na mabuti. Sabi po ni Carl Sandburg, sabi po niya, time is the coin of your life. Carl Sandburg, sabi po niya, time is the coin of your life. It is the only coin you have. And only you can determine how it will be spent. Ano po yung Tagalog ng coin? Barya. So tatagulugin po natin, sabi niya, ang oras, ang tanging barya ng buhay mo. Ikaw lamang, ito lamang yung baryang meron ka. Ikaw lamang ang pwedeng magdetermina kung paano mo gagastusin yung barya mo sa buhay mo. Ulitin po natin. Sabi niya, ang oras yung lamang yung barya sa buhay natin. At tayo lamang ang pwedeng magdetermina kung paano natin gagastusin yung barya. Ang sabi niya, be careful lest you let other people spend it for you. Maging maingat po tayo na huwag natin hayaan yung barya ng ating buhay, yung iba ang gumastos para sa atin. Ibig sabihin, ayusin po natin yung ating buong pamumuhay. Amen. Be careful, you let other people spend it for you. Huwag natin hayaan yung ibang tao na siyang gumastos ng barya ng buhay natin para sa atin. Tayo po yung mag-determine. Yung po yung oras, barya ng buhay natin. Tanging barya sa buhay natin. Na tayo lang pwedeng mag-determine kung paano natin gagastusin. Huwag natin hayaan yung iba ang gumastos ng barya ng buhay natin para sa atin. Amen. Gamitin natin oras ng tama para pangako natin ang Panginoon. Redeeming the time. How to redeem the time? Sabi ko sa binasa natin, verse 16. Making the most, sabi ko ito, redeeming the time for the times at evil. How to redeem the time? Paano natin sasamantalin ang bawat pagkakataon? Amen. Pero sa una sa lahat, be sure to spend time with family and friends. Siguro din po natin tayo ay gumugol ng panahon sa ating pong pamilya. Mas marami pang nagugugol ng oras sa ibang tao kaysa sa pamilya. Meron po tayong naririnig. Sabi nila, we always hear people say, those years go by so fast. Mabilis. Ganyan pa sa panahon. Yung dating baby mo, ay dala ka na. Yung dating baby si JT. Wala pang sarawan na so. Nagcha-champion na. Sa table tennis. Yung baby si Tantan ng maliit dati. Kapag lumalaban na sa regional. Ganun kabilis. Amen po ba? Spend time with our family. Ang sabi po ni Anthony Wittam, kung paano yung spelling daw ng love ng children, sabi niya, Dr. Anthony Wittam said, children spell love. Ano po yung spelling ng love sa children? T-I-M-E. Yun daw po yung spelling ng mga bata sa love, sa pag-ibig, time. Kasi pwede mong sabihin sa anak mo, anak, mahal kita. Pero wala ka namang time sa kanya, wala rin. Kaya ang spelling ng bata sa love, time. Panahon, oras. Oras na ginugugol po natin sa kanila. There is no better way, sabi po niya, Dr. Anthony, there is no better way to communicate and love our children than to spend time with them. Miski malalaki na yung anak po na, di po sinasabi ng Bible na spend time with children. Hindi ibig sabihin ng mga bata na, miski malalaki na yan, spend time with our children. Tapos po yung kamay ng mga may anak. Tapos po yung kamay ng gusto mong anak. Yung mag-asawa mo na kayo. Papalaktakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. How to redeem the time? Be sure to spend time with family and friends. Number 2, learn to live in the present. Matuto po tayo mabuhay in the present.
Don't waste time worrying about the future and regretting the past. Huwag natin sayangin ang ating panahon sa pag-alala para sa kinabukasan at pagsisisi sa nangyari sa nakaraan. Amen. Live in the present. Mamuhay tayo ngayon. Hindi tayo namumuhay ng nakaraan. Hindi tayo namumuhay in the future. Huwag tayo mag-alala. Amen. Kasi kapag tayo po nag-aalala doon sa kinabukasan at tayo po ay nagsisisi doon sa nakaraan, sinasayang natin yung ngayon. Hindi natin na-enjoy yung present. Kasi bakit? Nag-aalala tayo doon sa future. Sisisi tayo doon sa nakaraan. Kaya hindi natin na-enjoy yung today. Naintindihan mo ba natin? Enjoy today. Huwag po yung bukas, huwag yung kinabukasan. Amen. When we worry about the future or regret the past, we are wasting the present. Sinasayang po natin yung kasalukuyan. Pag tayo alala, paano na sa araw ng bukas? Ano kaya ang ulam namin bukas? Ano kaya ang sasain bukas? Aalalahin natin nakaraan mga pagkakamali po natin. Ulitin po natin, when we worry about the future and regret the past, we are wasting the time. Sabi po ng isang mangaral, yesterday's the past, tomorrow's the future, but today is a gift. Sabi niyo po, yung kahapon, ito yung nakalipas, yung bukas, ito yung future. Ngayon, ito yung regalo ng Diyos. Well, that is why it is called present. Ulitin natin. Sabi po niya, yung pong tomorrow, ito po yung yesterday, ito po yung nakalipas. Yung tomorrow, ito po yung future. But today is a gift. That is why it is called present. Kasi regalo ng Diyos. Receive every moment, every minute as a gift from God, and we will learn to live in the present. Ipamuhay po natin yung ngayon. I-enjoy natin yung today. Pag-isip mo sa mga i-enjoy mo. Huwag mo lang isipin yung nangyari kahapon. Huwag mo isipin yung mangyayari bukas. Isipin mo ngayon. I-enjoy mo yung buhay mo ngayon. Ano man ang katatayuan mo, ano yung kalagayan mo, may pera ka o wala, guwapo ka o hindi. Enjoy life in the present. Huwag mo natin sayangin na isip ka ng isip. Mali yung ginawa ko kahapon. Ganito, ganun rin. Tapos ano kayo nangyayari sa araw ng bukas, paano na. Hindi natin na-enjoy. Di ba? Enjoy. Kalimutan mo yung nakaraan. Huwag mong isipin yung hinaharap. Bahala ang Panginoon doon. Hindi naman natin alam kung ano nangyayari sa araw ng bukas. Sino lang nakakalam. So, enjoy mo yung buhay mo ngayon. Enjoy your life in the present. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. How to redeem the time? Be sure to spend time with the family and friends. Number 2, learn to live in the present. And number 3, enjoy the good things God has given us in this planet while we can. Enjoy po natin yung mabuting bagay na ibinigay ng Diyos sa atin dito. Kung ano ibinigay sila, i-enjoy mo. Hindi po nakabase sa malaki sa maliit. Basta alam mo galing sa Panginoon, enjoy. Kung ano yung hawak mo, i-enjoy mo. Mabuting bagay na ibinigay ng Panginoon na. Meron kang pamilya, enjoy. Amen. I-enjoy po natin lahat ng mabuting bagay na ginawa po ng Diyos atin. Meron po tayong simbahan, tinaturo, i-enjoy po natin. Meron tayong pamilya, meron tayong trabaho, meron tayong ministry, meron, i-enjoy po natin. Kasi yan po ay mabuting bagay na kaloob ng Panginoon sa amin. And even the trials of life, enjoy. Kapag ini-enjoy natin mga trials of life, doon po makikita ng Panginoon, doon po natin makikita yung kilos ng Panginoon. Pero pag lagi po tayo nagmumumok sa karanasan natin, hindi natin ito yung buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakarami pong mabuting bagay ang binigay ng Diyos sa atin. Kaya i-enjoy po natin. Ecclesiastes 9:10. Whatever your hands find to do it with all your might. For in the grave where we are going,
there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom. Whatever your hands find to do it with all your heart. Kasi sabi sa hukay, wala nang pagtatrabaho. Sa hukay, wala nang pagpaplano. So ano man yung ginagawa mo, i-enjoy mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now for Christians, there is life beyond the grave. But the point here is our time on earth is limited. Enjoy the good things God has given us. Enjoy po natin lahat ng mabuting bagay na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Mabuting bagay yan na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. How to live carefully in these evil times, live as wise as unwise, make the most of every opportunity, let us understand the Lord's will. Unawaan po natin kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon. Ephesians 5:17, therefore do not be foolish, but understand the Lord's will. Amen. If we really want to make our day come or our time come, kung gusto po natin maging makabuluhan ng ating mga oras, hanapin po natin yung kalooban ng Diyos on a daily basis. Kung ano yung gagawin mo, alam natin, kalooban pa ng Panginoon itong gagawin ko. Pag ikaw ay magbibikas ng pananalita, kalooban pa ni Lord itong sasabihin ko. Kasi kung di kalooban ng Panginoon yung sasabihin mo, huwag mo na ang sabihin. Yung sasabihin mo, lalabas sa bibig mo, bibigay ng blessing sa kapitbahay mo, sa kapwa mo, release. Pero kung yung salitang lalabas sa bibig mo ay makakagalit, kakasakit sa kapwa mo, wag mo lang sabihin, hindi kalooban ng Panginoon yan. Hindi po kalooban ni Lord na magbigay tayo ng pasakit sa ating kapwa, kalooban niya magbigay tayo ng kagalahan. Kaya bawat salita, bawat desisyon, isipin po natin, ito ba ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kasi kung ganun pa isipan natin, itong plano ko ito may kalooban nito. Meron pong known will of God na nakasulat sa Bible. Yung kalooban ng Diyos na alam na natin. Sabi ng Bible, pray without ceasing, manalangin. So kalooban ni Lord sa pananalangin, huwag na tayo magkaloob, mananalangin ba ako? Kasi sinabi ng Bible, manalangin. Hebrews 10, magkalitan yung pagdalo sa gawain. Kalooban ni Lord, tayo dumatalo, huwag na tayo magtanong, Lord, dadalo ba ako ngayon? Kasi kalooban ng Diyos, the known will of God. Amen. James chapter 4, verse 13 hanggang 15. Now listen, you say today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry a business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You're like a mist, appears for a while, and then vanishes. Sabi niya, makinig kayo nagsasabi, pupunta kami dito bukas o sa isang araw, gagawin namin ganito, yung ganito, kikita kami ng pera. Sabi ng Panginoon, hindi mo alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Your life is like a mist, ang bumi, parang aso, sandaling lumilitaw, pagtaka ay nawawala. Instead, you ought to say, it is the Lord's will, we will live and do this for that. Kung kalooban ng Diyos, ito ay pupunta kami doon at gagawin namin, dapat namin gawin. So, ibig sabihin, bawat desisyon po natin, sigurutuhin po natin, ito ay sa kalooban ng Panginoon. Living carefully in evil times means we yield every action, every decision to Lord's will. Lagi natin pong sigurutuhin. Anumang desisyon, maliit o malaking desisyon, lagi po natin isipin o lagi natin siguruhin na ito po ay naaayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Sabi po ng Proverbs 69, in his heart, a man's plans his course, but the Lord determines his step. Always leave a room for God to change our plan, to change our decision. Always leave a room for God na baguhin yung ating pong plano, baguhin yung ating mga desisyon. Maraming sabi ko sa binasa natin,
In his heart, sa puso po ng tao, maraming plano, but the Lord determines step. Diyos pa rin ang susunod. So, bigyan po natin siya ng room to change our plan, to change our decision. God can overrule at any time. Pwedeng i-overrule ni Lord. Kasi, naalala po natin sa court case. Halimbawa, magsasalita yung prosecutor, o defense attorney. Magtatanong siya doon sa witness. Biglang sa tatayo. Yung attorney, kukontrahin. Sabi niya, hindi ko karapat-dapat yung tanong. Ang sasabihin ng attorney, anong judge? Overrule. The decision is over. Ibig sabihin, yung tinanong mo, in-overrule yung judge. Hindi pwede itanong. So, ibig sabihin ng judge, pwede mag-overrule. Hayaan natin mag-overrule si Lord. Ano namang desisyon natin, ano namang plano. Kasi alam niya Lord yun eh. Alam niya Lord yung mas mabuti para sa atin. Hinutulutan natin siya. Bigyan natin siya ng room to change our plan, to change our decision. Hayaan natin siya mag-overrule sa mga plano natin, mga desisyon natin na hindi naman kalugod-lugod sa ating pong Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. How do we make our time count? Number one, your days are numbered. Ito yung biblical principle ng karalan natin. Your days are numbered, so number your days. There is a time for everything, so manage your time well. The days of evil, be careful how you live. Only one life, it will soon be past. Only that done for Christ will last. Amen. Isa lang yung buhay natin. At ito'y lilipas. Yung mga bagay na iguala natin sa Panginoon ang maglalas, ang magtagka. Time is a precious gift from God. Don't waste the time we've been given. Make our time count from now in eternity. Gamitin natin oras para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. 24 hours a day, bigay po sa atin. Gamitin natin ang tama. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit may lahat ay tumayo. Numbers 6. Ito po yung blessing of the Lord. Hindi lang po at ito ating lumagan. Bible is not responding. Hindi, dapat kasi kanina pa bukas. Ito na po, sige. Numbers chapter 6. Beginning verse 22 po yung sinasabi. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, ito is amplified version, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch God and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon this right, and I will bless them. Release the blessing, receive the blessing in Jesus' name. Hallelujah. Lord, maraming salamat.